Ang internet ngayon ay punong-puno ng balita tungkol sa solar eclipse na darating sa April 8, 2024 sa Amerika. At marami ang naniniwala na ito ang huling tanda ng secret rapture at kakaharapin ng Amerika ang 40 araw na paghukom mula sa Diyos. Ito ba ay propesiya na nagmula sa Biblia? Maraming salamat kaibigan sa pagdating dito sa channel ng VTD Media Ministry. Maaari po bang pakilike at pakishare ang video ito sa lahat? At kung bago pa lang kayo, please po pakisubscribe ang channel na ito. Sa Mateo 12, talatang 39, kung saan itong masama at mapangalunyang henerasyon ay humingi ng tanda, ngunit walang ibibigay sa mga ito maliban sa tanda ni Propeta Jonas. Ang susunod na solar eclipse na magaganap sa buong Amerika sa April 8, 2024. At ang nasabing eclipse ay iniulat na makikita bilang bahagyang eclipse habang sinisimulan nito ang paglalakbay sa buong Amerika sa oras ng 11:42 AM. Magkakaroon ito ng 8 sa kabuuan at 8 parsyal na mag-e-eclipse sa 8 lokasyon na kung tawagin ay Ninibe, na tinutukoy sa Mateo 16 na walang tanda na ibibigay maliban sa tanda ni Jonas, kung saan si Jonas ay pumaroon sa Ninibe upang magbigay ng babala sa kanila na ang Diyos ay handa silang puksain at sa gayon sila ay tumugon ng pagsisisi. Ito po ba ay nagkataon lamang na ang kabuuang eclipse na ito sa ika-8 ng Abril ay mangyayari sa Ninibe, Texas, Ninibe, Missouri, Ninibe, Indiana, Ninibe, Ohio, Ninibe, Pennsylvania, Ninibe, Virginia, Ninibe, New York at Ninibe, Nova Scotia? Ito ang tanda ng tanyag na paniniwala na secret rapture na mangyayari sa madaling panahon. Ay ilagay ng Diyos ang Amerika sa paghatol. Balikan natin ang marka na gumuhit sa buong Amerika mula sa parihong 2017 at 2024 eclipse na ito ay nasa parihong eksaktong hugis ng sinaunang Hebreyong litra na Tav, kung saan na ang bawat litrang Hebreyong Tav na ito ay mayroong numerical value. Ano ang numerical value ng mga litrang ito? Ito ay 400. Ang timing at coincidence na ito kung saan ang New York City, isa sa mga nangunguna sa pandaigdigang daungan ng mundo, ay magiging 4 na siglong gulang na o 400 years na ngayong buwan ng April 2024. Ang pagitan ng mga petsa mula sa unang eclipse noong Agosto 21, 2017 at sa parating na April 8, 2024 ay 6 na araw, 6 na linggo, 6 na buwan at 6 na taon. At dadaan ito sa kinaroroonan ng arko doon sa Williamson, Kentucky. At ang lahat na ito ay magaganap sa ilalim ng konstelasyon ng Splendor of Cetus, na siyang constellation ng balyena, na siyang malaking isda sa kwento ni Jonah. Ito ba'y tanda ng secret rapture o ito'y tanda ng darating na ang 7 taong kapighatian? Ang April 8 eclipse ay mahalaga para sa propesiya. Ang darating na kadiliman sa ika-8 ng Abril, ito ay lubhang kawili-wili, ngunit hindi ito isang tanda para sa pagdating ng secret rapture o 7 taong kapighatian. Upo, ito'y nakakaakit, ngunit ito ay hindi nakasentro kay Kristo. Kaibigan, ito ang katotohanan ng tanda ni Jonas at ito'y nakasentro kay Kristo ayon sa Biblia. Mateo 12:40, kung paanong gaya ni Jonas na 3 araw at 3 gabi na nasa tiyan ng dambuhalang isda, ay ganun din ang anak ng tao na 3 araw at 3 gabi ring nasa ilalim ng lupa. Maraming mga Kristiyano ang nalilito at nagdududa sa nasabing propesiya dahil si Jesus ay wala sa libingan sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Na kahit na malinaw pa itong sinasabi ng banal na kasulatan na 3 araw at 3 gabi. Kaya maraming mga taong nagsasabi na ang Biblia ay hindi mapagkakatiwalaan dahil sa paniniwalang mayroong itong sinasabing discrepancies. Ang iba naman na pagtatangka na upang mapaunlakan ang talatang ito tungkol sa 3 araw at 3 gabi, ito'y pinagtitibay sa pamamagitan ng paniniwalang si Jesus ay namatay noong Miyerkules o Huwebes na hindi naman naaayon sa Biblia. Ang problema dito ay hindi ang tungkol sa 3 araw at 3 gabi, kundi sa hindi pagkakaunawa sa terminong ang puso ng lupa.
Sa Mateo 12:40, ang salitang puso ay nagmula sa salitang Griego na kardia, kung saan nakuha natin ang salitang cardiac. Ayon sa Strong Cardia, ito ay nangangahulugan ng puso, sa loobin, damdamin, isip, at ito'y maari din ng ibig sabihin ay gitna. Bukod pa rito, ang Griegong salita ng earth ay literal na nangangahulugang lupa, ang rehiyon o solidong bahagi ng kabuuan ng globo. Kasama na ang mga nakatira dito. Sa ibang aplikasyon ay kabilang dito ang lupain, bansa o ang mundo. Kaya ang pariralang puso ng lupa ay madaling isalin bilang sa gitna ng mundo o hinawakan niya itong nawawalang planeta na pinuntahan ni Jesus upang iligtas. Sa ibang salita ng Mateo 12:40, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na kung paano si Jonas na nasa tiyan ng isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din ang anak ng tao ay magiging sa central clutches ng mundo para sa 3 araw at 3 gabi. Ang tanda ni Jonas ay nakasentro sa buhay at ministeryo ni Jesus. Ang April 8 eclipse parallelism ay talagang nakakaakit, ngunit ito ay hindi ang kahulugan tungkol sa tanda ni Jonas. Sa internet ngayon ay binabaha ng paniniwala na ito ay isang tanda para sa secret rapture. Ngunit ito ay ganap na hindi naaayon sa Biblia dahil ang tanda ni Jonas ay nakasentro lamang sa buhay at ministeryo ni Jesus. Pagkatapos nang si Jonas ay lumabas mula sa tubig, siya ay inabot ng 3 araw bago niya marating ang Nineveh. At pumasok siya sa lungsod pagkatapos ng kalahating araw ng paglalakbay o 12 oras, Juan 11:9. At nangaral na pagkatapos ng 40 araw ang lungsod ay wawasakin, Jonas Kabanata 3, talatang 3 at 4. Ang 3.5 magkaparehong oras na pagkakasunod-sunod na sinundan ng 40 ay matatagpuan rin sa ibang bahagi ng banal na kasulatan. Halimbawa dito ay si Elias na nagtago ng 3.5 taon sa panahon ng tagutom at pagkatapos ay tumakas sa loob ng 40 araw mula kay Jezebel. Pansinin ninyo na katulad ni Jonah, si Jesus ay dumating na umahon mula sa tubig noong pagkatapos ng siya ay binyagan at siya ay nangaral sa mga Hudyo sa loob ng 3.5 taon na nagbigay ng babala sa nasabing henerasyon at sa ika-40 taon ang lungsod at templo ay mawawasak. Mateo 12:41. At dahil ang bansa ng Israel ay hindi nakinig at hindi nagsisi, ito ay nawasak. Dahil maliit na porsyento lamang ng mga Hudyo ang tumanggap sa kanya at naghanda. Maaari bang mangyari ito muli sa iglesia sa oras ng ikalawang pagdating? Ang sagot ay opo. 8 manunulat ng Biblia ang nagbigay ng mga palatandaan mula sa araw, buwan at mga bituin bilang mga tanda sa mga huling araw. Ang 4 dito ay sina Joel, Amos, Isaias at Ezekiel, na ang mga ito ay bago pa ang panahon ni Kristo. Ang iba ay sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ang araw at ang buwan ay magdidilim at ang mga bituin ay hindi magbibigay ng liwanag, na ang ibig sabihin nito ay wala kang makikita na anuman. Amos 8:9, ang araw ay magiging madilim sa katanghalian. Ezekiel 32:7 at 8, sinabi ng araw ay tatakpan ng mga ulap. Ang May 19, 1780 na nakatala sa kasaysayan bilang napakadilim na araw na mula pa sa panahon ni Moses na dumanas ng panahon ng kadiliman ay walang naitala sa kasaysayan na kapantay sa densidad ng lawak at tagal ng nasabing pangyayari mula noon hanggang sa kasalukuyan. Dahil naitala ang paglalarawan ng kaganapang ito na tulad ng ibinigay ng mga nakasaksi na isang echo lamang ng mga salita ng Panginoon na itinala ni Propeta Joel at 500 taon bago ang katuparan nito na ang araw ay didilim at ang buwan ay magiging kulay dugo, na bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Joel 2:31 na ayon sa parehong gabi sa oras ng alas 9 na ang buwan ay naging dugo, na nangyari noong gabi ring iyon na ang epekto nito ay hindi maiwaksi na parang anino ng kamatayan. Pagkatapos ng maghating gabi ang dilim ay nawala at ang buwan noon na unang makikita ay kulay dugo.
ang pagkahulog ng mga bituin November 13, 1833. Sa Apokalipsis 6:13 at ang mga bituin sa langit ay nahulog sa lupa. Mateo 24:29 ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit. Kaibigan, ang anumang propitikong interpretasyon na hindi nakasentro kay Hesukristo at sa kautusan ng Diyos ay tiyak na ito ay mabibigo. At sinabi pa na tunay na walang liwanag sa mga iyon. Kaibigan, tunay na ang mga tanda ay naihayag na saan mang dako ng mundo. Kaya bumangon ka at magsisi dahil si Jesus ay malapit nang dumating. Maraming salamat kaibigan. Ito si Elder Vincent Nepomuceno para sa programa ng mga istorya, propesiya at mga katotohanan mula sa Biblia.